Hello, Mike. Sound check. Isang mapagpalang gabi at napakamaulan na gabi pa rin sa bawat isa ho sa atin. Welcome po sa Friday Night Prayer Meeting. This is JCBC and paumanin ho sa ating late na pagsisimula. At nagkaroon ho tayo ng konting audio technical difficulties at salamat sa Diyos ay naresolba ang problema ho na ito. Well, tayo po ho ay patuloy na nakakaramdam ng matinding pag-ulan at yan ho ay hindi na dahil sa bagyong si Egay, lumagpas na si Egay, pero yung hanging habagat, yung monsoon, nahatak-hatak nito ang siyang patuloy nakaka-apekto. Patuloy na ipag-pray ang ating mga kababayan na labis na naapektuhan at nabalitaan ho natin yung tumaob na bangka na kung saan, as far as I know, 21 ang casualties. At pag-pray natin ang ating mga kapatiran din na apektado, particularly sila Brother Dave. Salamat sa Diyos na hindi pa umapaw yung ilog dun sa bahagi sa kanila. At salamat sa Diyos sa patuloy na kahabagan ng Panginoon. At again, if meron tayong mga kapatiran na may mga prayer requests, please utilize natin yung ating mga group chats para ho dito. Ilang announcements po muna bago tayo dumako sa atin hong Bible study or pag-awit at pag-salita ng Panginoon. Meron na hong date ang atin hong Sport Fest at ang nakuha ho nating covered court ay yung pinakamalapit ho sa atin dyan sa covered court ng Guyong. Safe na safe yung lugar, maganda at salamat sa Panginoon na tayo ay pinaunlakan at pag-pray ho natin, it will be on August 21. Dahil yung August 28 meron na daw hong naka-reserve. August 21 yung atin hong date para sa sports fellowship. So pag-pray ho natin yan on this coming Lord's Day, we'll post sa ating bulletin board yung mga categories or mga sporting events, board games na kung saan magiging available and pwede ho kayong mag-sign up. And then kung merong multiple na mga tao, halimbawa for chess, merong chess men, chess women, at kung merong multiple, magkakaroon na tayo siguro ng mini tournament dito sa church para makita natin yung ating hong ipanlalaban. May sungka, ayan, dama, at iba't iba pa. So pag-pray ho natin yan and we're looking forward to our fellowship with JCBC Pandi. At nawa ho ay makapagsimula ulit. Before the pandemic, we've been doing this at nawa ho ay masimulan natin ulit. And also, this coming Lord's Day, pag-pray ho natin ang ating gawain muli, pinapaalalahanan at hinahamon ng ating mga kapatiran na magsumikap tayo na dumating sa oras 8:30 ang ating hong Sunday School at 10 a.m. ang ating Sunday Worship Service. So yun ho ang atin hong mga announcements. Tayo ho'y dumako sa pag-awit ho natin ng isang mahal na awitin ng pananampalataya. And as we've been going through our studies, Romans 8 sa Sunday morning ay truly amazing ang biyaya ng Diyos. Let's sing Amazing Grace. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin Amazing Grace.
Magsiwa pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And as we have been continuing our study about the fear of God, we are nearing the end ng series ho na ito. At napakaganda nung inawit ho natin on the second stanza. I don't know if you notice, ang sabi doon, "'Twas grace that taught my heart to fear." And as we have studied, ang pagkatakot sa Diyos ay hindi natural sa taong makasalanan. At ito ho ay galing sa Panginoon at dahil sa gawa ng biyaya ng Panginoon. At napakaganda kapag yung ating mga inaawit, kahit na ito'y luma o bagong awitin, ay talagang nakikita ho natin na nakatungtong sa mga katotohanan ng Panginoon. And I hope yun yung nag-arise sa ating mga damdamin o nagpapaalab ng ating damdamin when we're singing those amazing truths patungkol sa salita ho ng Panginoon. Again, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And sa atin hong serye na ito ang ating pinaka-basis text ng ating pag-aaral. At dapat lang na natin talagang bigyang pansin ang pagkatakot sa Diyos sapagkat ito ay responsibilidad ng lahat ng tao. This is fear God and He gives for this is the whole duty not of the believer but of man. At kahit mga unsaved ay kinakailangang magkaroon ng takot sa Diyos. But as we have studied, hiwalay sa biyaya ng Diyos, ito ho ay imposible. Nevertheless, hindi nakakancel ang responsibilidad ng mga taong hindi mananampalataya. Ano ba itong pagkatakot sa Diyos? Yung controlling sense ng majesty and holiness ng Diyos. And the profound reverence, yung matinding pagsamba na nagiging resulta ng ating pagkaunawa sa gaano kadakila, garilag, kabanal ang ating Diyos na sinasamba. And if you remember, isa sa mga mahalagang elemento ng pagkatakot sa Diyos ay ang pagkakilala sa Panginoon, pagkaunawa sa mga katangian ng ating Diyos upang it's may kasabihan, we cannot love what we do not know, and the same goes, we cannot worship the God whom we do not know. At yung lalim ng ating pagsamba, yung tindi ng ating pagkatakot sa Panginoon ay it can only go as much sa atin hong pagkakilala sa ating Diyos. So ang atin hong pinag-aaralan ngayon ay manifestations of the fear of God. Manifestations of the fear of God. Paano ba nakikita ito? Ano ba ang itsura nito sa buhay ng isang mananampalataya? Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka. Truly, it's your grace. Your grace. Biyaya mo. Bago pa itatag ang sanlibutan, kami ay pinili mo para sa iyong sarili. Biyaya mo, O Diyos, na kami ay iyong pinanganak na muli. Biyaya mo, Panginoon, kung kaya't kami ay nakalapit sa aming Panginoong Hesukristo. Nagsisi at nanampalataya at naligtas. Biyaya mo, patuloy ang siya nag-iingat sa amin, sa aming kaligtasan at nagtitiyak sa amin na kami ay makakarating sa buhay na walang hanggan dahil sa biyaya mo. Salamat, O Diyos, at nawa, as we have also sang your grace and taught our hearts to fear. Lord, kailangan namin na lalo pang matuto. Teach our hearts, unite our hearts to fear Thy name. At Lord, gamitin mo po ang mga pag-aaral na ito at patuloy nawang maluwalhati ang iyong pangalan. At Lord, amin pong hinihiling na kahabagan mo po ang aming mga kababayan, lalo na ang aming mga kapatiran na labis na apektado ng bagyo, ng ulan. Lord, alam mo po ang mga kalagayan aming kinikilala at inaalala ang katotohanan. Bawat patak ng ulan, bawat ihip ng hangin, O Diyos, ay hindi labas sa soberano mong kamay.
O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Aming pinapaalala sa aming sarili na ito'y hindi tago sa iyo. Kita mo lahat, Panginoon, ng mga ito. Ultimo, ang laman ng aming puso't isipan, Ama, patawad po. Patawad po. Tulungan mo kami ngayon sa pag-aaral na ito at ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. At tayo ho ay dumako. Pinag-aralan natin ang mga katangian ng Diyos at di natin reviewin. Marami tayong pinag-aralan, around 14 or 16 attributes of God. And I hope yun ay naging magandang review sa atin, paalaala sa atin patungkol sa pagkatakot sa Panginoon o kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Let us review now or look at the manifestations. And last Friday, tignan natin ang unang tatlo. Number 1, ang pagkatakot sa Diyos ay nakikita sa paglayo sa masama. Ang pagkatakot sa Diyos ay nakikita sa paglayo sa masama. Ang sabi ng Proverbs 16 verse 6, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. By the fear of the Lord, men depart from evil. At again, I hope ay ito'y makita natin na yes, ang Kristiyano ay nahandoon ng pakikipaglaban sa kasalanan at maaaring meron tayong mga kapatiran right now. There's that deep struggle with indwelling sins at narito ang isa sa paghuhugutan natin ng lakas to be strengthened. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, be strong in the Lord and the power of His might. And how do we do that? Well, fear of God. Lalo nating makita, lalo tayong tumingin sa Panginoon. So makita natin na hindi ito una sa lahat ay mga techniques or mga secrets na dapat nating gawin na mga steps. Yes, those steps could help, practical steps. Nevertheless, ito'y manggagaling sa pagkatakot sa Panginoon. Proverbs 3:7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Sin and the fear of God is in total opposition. It's like light and darkness. Hindi pwedeng nasa iisang lugar. Kung hindi itataboy ng iliwanag ang dilim. At ganoon din pagdating sa kasalanan. So the fear of God is manifested in departing from evil. Number 2, the fear of God is manifested in hatred for evil. Now, yung unang punto ay nakafocus sa panlabas. Nahandoon yung praktikal na paglayo sa mga gawain na ayaw ng Diyos, pero ito naman ay nakafocus sa panloob. Sapagkat marami ang, as Jesus Christ said sa panahon niya, yung mga religious leaders are like whitewashed tomb. Sa labas ay maganda pero sa loob ay mga nabubulok na bangkay. It may be sa labas ay mukhang God-fearers. As Paul said kay Timothy, having the form of godliness but denying the power thereof. Pero makikita natin dito na yung pagkatakot sa Diyos ay merong pagkamuhi. Inside ay nahandun talaga ang pag-ayaw sa kasalanan. Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. So, please take note dito sa Proverbs 8 verse 13. Ang sabi, pride and arrogancy, those are inside. Yung yabang, yung arrogancy, yung karakter yon. And then, the evil way, yung paraan, yung lakarin. And then hindi lang yun, yung forward mouth, yung damdamin sa loob, yung paraan ng pamumuhay, at yung lumalabas sa bibig, again, nahandoon is to hate evil in all those areas. A God-fearing man must not just guard his actions, but he must guard also his affections, maging yung kanyang damdamin. Again, maraming mga tao nagsasabi, well, hindi ko naman ginawa ang masama, hindi ko naman ginawa yung kasalanan, pero merong mga tao, how they wish, gustong-gusto. There is a struggle in a God-fearing person, and this struggle is not just in actions, but also in
affections. As Apostle Paul said, when I desire to do good, behold, evil is present with me. Ano yung paalala sa Proverbs 23 verse 17? Let not thine heart envy sinners. Again, yung inward, hindi pa pumapatungkol sa panglabas na aksyon, but that envy towards sinners. Ang sabi, but be thou in the fear of the Lord all the day long. So this inward envy for sinners, ang pangontra dito is to be in the fear of the Lord all the day long. Well, number 3. So again, the fear of God is manifested by departing from evil. Number 2, the fear of God is manifested in hating evil. Number 3, the fear of God is manifested in upright living. At ito tayo natapos last Friday, as far as I can remember. Proverbs 14 verse 2, ang sabi, he that walketh in uprightness feareth the Lord. Yung lumalakad sa katwiran ay natatakot o may takot sa Diyos. At isa sa mga ninote natin, ito yung malaking pagkakaiba ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, they may appear to walk righteously. Yes? Maaaring sa mata ng mga tao, maaaring sa pamantayan ng mga tao, they walk righteously at maaaring even sa ilang mga kautusan ng Diyos, sasabihin natin, as Paul said sa Philippians chapter 3, righteousness according to the law, blameless. Pero pagdating sa Ephesians chapter 2 verse 3, isinama niya yung kanyang sarili dito sa mga children of wrath, walking by nature after the lust of the flesh. So, maaaring merong outward appearance talaga ng righteousness. At ito yung nga yung malaking pagkakaiba sapagkat ang mga hindi mananampalataya, yes, they may quote and unquote do good things, but it will never be out of love for God and for the glory of God. Doon, sapagkat inutos ng salita ng Diyos na tatlo, it should be anything that is not of faith is sin. We must be doing things out of our love for God. And then we must do all to the glory of God. And in those 3 areas, lagpak ang good works ng mga hindi mananampalataya. Muli, sa pamantayan ng tao, they may appear to be, yes, they are good. Pero sa pamantayan ng Diyos, ang kanilang righteousness ay maruming basahan. Pero makikita natin dito sa mga mananampalataya na nahandoon ang pakilala na may takot sa Diyos, ito'y makikita sa katwiran ng buhay. So, departing and hating from sin, ito naman yung the opposite side. Lumalayo sa kasalanan, ito naman hinahabol ang kabanalan. Namumuhay ng may katwiran. Hindi basta walang ginagawang masama, kundi may ginagawang mabuti. Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments. Not just depart from evil, but keep His commandments. Positively, it calls us to an active action. Number 4, so the fear of God is manifested in upright living. Number 4, the fear of God is manifested in delight towards the Word of God. Ang pagkatapos sa Diyos ay namamanifest, nakikita sa pagkalugod, pagkakaroon ng kagalakan, pagkakaroon ng kasiyahan sa salita ng Diyos. Psalm 112 verse 1 ang sabi, Psalm 112 verse 1, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. At paano nilarawan yon? That delighteth greatly in His commandments. Mapalad, pinagpala ang tao na may takot sa Diyos, na natatakot sa Diyos. Sino yun? Yung nagmerong delight sa mga kautusan ng Panginoon. He is where we find the affection of the God-fearing man. Kung yung kanyang affection ay namumuhi sa masama, yung kanyang affection ay nagmamahal, yung damdamin niya ay nagmamahal sa mga
kautusan ng Panginoon. At muli, dito lumalapat yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8, in the inward man, nandun yung desire niya sa commandment ng Panginoon. He desires for it as a newborn babe. As Peter said, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Andun ang pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Panginoon. And again, ay nahandoon yung challenge sa atin. Yes, sa kabisihan ng pang-araw-araw, kailangan natin na ma-develop yung discipline, that there will be times, sabi nga ho ng mga mangaral, there will be times that we do not quote and unquote really desire. Pero yung discipline, lumabas kamakailan ang isang documentary movie about Stephen Curry, titled Underrated. Pero hindi pa ho available dito sa atin, at least at the Apple TV lamang available. At isa ho sa mga hinighlight doon ay yung grabing disiplina nitong basketballista na ito, na nakikita lang daw natin yung laro sa court for 48 minutes, pero hindi daw natin kita yung haba ng oras na nasa gym, na nasa practice, na talagang puspusa ng pag-iensayo, kahit na napakahusay na, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iensayo, at may mga times daw talaga na hindi feel na mag-shoot, hindi feel na maglaro. At ang sabi ng isang basketballista rin ay yung discipline ang papasok para gawin pa rin. Muli, ay maganda na ito'y ma-develop sa atin, na magkaroon ng discipline sa salita ko ng Panginoon. Sa Psalm 119 verse 97, ang sabi ng mga awit, Psalm 119 verse 97, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day long." Oh, how I love thy law. Yes, nandun yung duty natin sa salita ng Diyos, but again, it must be our delight. Muli sa Psalm 1 verse 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditates day and night." It doesn't mean that there will be no struggles. As Paul said, when you desire to do good, evil is present, but the desire is there. Nandun yung pagnanasa. Hindi ibig sabihin na laging alam mo na ito ay maganda, ito ay gusto mong gawin, pero dumarating yung mga struggles. It's a good prayer sa Psalm 119 verse 36. Ano yung panalangin na ating na minsan nang napag-aralan when we do not desire God's word? Ang sabi sa Psalm 119 verse 36, "Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness." This is a good thing. You can write it down in a card, i-post mo dun sa lugar na kung saan dun ka madalas nagbabasa. At pag tinatamad ka, pray this prayer, "Incline my heart to thy testimonies." So the fear of God is manifested in delight towards God's word. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Psalm 112 verse 1. Number 5. Paano pa nakikita ang pagkatakot sa Panginoon? The fear of God is manifested in a life of worship. The fear of God is manifested in a life of worship. Please take note, it's a life, not just a ritual or a service doing Lord's Day. It's a life of worship. Psalm 22 verse 23, "Ye that fear the Lord, praise Him. Ye that fear the Lord, praise Him. O ye the seed of Jacob, glorify Him. Fear Him, all ye the seed of Israel." So here, dito yung, kung naalala nyo pinag-aralan natin, yung parallelism. "Ye that fear the Lord, praise Him.
Glorify Him and fear Him. So makikita natin yung matinding relasyon ng pagkatakot sa Diyos at yung outward manifestation ng pagpupuri sa Panginoon. The controlling sense, muli, yung definition natin is the controlling sense of the majesty and holiness of God and the profound reverence which that apprehension draws forth. That is the fear of God. Yung profound reverence, yung matinding pagpuri sa Panginoon. Yeah, so here's another activity that a God-fearing person engages himself or herself with. Besides sa pamumuhay ng may katwiran, an upright living, sa pagkakaroon ng delight sa salita ng Diyos, doon ang pagnanasa at aktibidad ng pagpupuri sa ating Panginoon. Again, hindi lamang ito, pero hindi puwera dito ang atin hong pampublikong pagsamba, yung ating corporate public worship. It includes our personal and corporate worship. Hindi lamang ito church attendance, kung hindi una ito ay kalagayan ng puso. Puso na sumasamba sa Panginoon kung sino siya. This is in fact to be expected for the very meaning of the fear of God. If you remember, yung meaning nga is yung reverential awe towards sa ating Panginoon. And that is one of the main goal in preaching. Sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, ay ating itinuturo ang mga katotohanan ng Diyos at mas nalalaman natin kung sino ang Panginoon, mas nakikilala natin ang Panginoon, mas nalalaman natin ang kanyang kalooban. Kaya nga ho, na sentro, hindi ito lamang, pero nasa sentro ng gawain ng pagsamba ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Dahil doon natin siya mas nakikilala. Doon natin mas nalalaman ang kanyang kalooban. And God so designed, He called preachers, He gave pastors and teachers. Sapagkat inilagay niya ang pangangaral ng salita ng Diyos bilang isa sa mga isang pangunahing kagamitan niya upang banalin ng mga mananampalataya, upang makilala ng mga mananampalataya ang Diyos. At ito nga ay instrumento upang tayo lalong lumalim at lumago sa salita ng Panginoon. So therefore, we see na hindi natin pwedeng sabihin na either or, either private worship or public worship. It's both and. Pareho natin kailangan ang sama-samang pagsamba na kung saan ito'y sinabi at dinisenyo at kalooban ng Panginoon sa mga mananampalataya. And then also, yung personal worship. So hindi po pwede yung kaisipan na sa bahay, sumasamba rin naman ako sa Diyos. Good, dapat lang. Pero hindi lang yun. And then hindi rin naman pwedeng sabihin na, sumamba na ako nung Sunday, Monday to Saturday. No, hindi rin. Kailangan natin pareho. Ye that fear the Lord, praise Him, glorify Him. So Psalm 135 verse 19 ang sabi. Psalm 135 verse 19. Bless the Lord, O house of Israel. Again, yung bless dito is equivalent to praise. Bless the Lord, O house of Israel. Bless the Lord, O house of Aaron. Bless the Lord, O house of Levi. Ye that fear the Lord, bless the Lord. So again, nandun yung panawagan. Ye that fear the Lord, bless the Lord. Blessed be the Lord out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the Lord. Makikita ho natin ang pangunahing postura ng puso ng maayos na manamba o sumasamba sa Diyos ay ang postura ng pagkatakot sa Diyos. So muli, the fear of God is manifested in a life of worship. A life of worship. Number 6, the fear of God is manifested in our trust in God. Ang pagkatakot sa Diyos ay nakikita sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Psalm 115 verse 11. Psalm 115 verse 11, ito po ang sabi. Ye that fear the Lord,
trust in the Lord. He is their help and their shield. Kayo na mga may takot sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Ye that fear the Lord, and please take note, all caps, Lord, ye that fear the Lord, all caps, trust in the Lord, all caps. It is totally contradictory to be reverence o totally contradictory sa pagsamba sa Panginoon at magkaroon ng matinding panggigilala sa Panginoon kung nahanon tayo sa pagdududa sa Kanya. Pwede nating sabihin ang pagtitiwala sa Diyos ay lifetime na paglago o lumalago tayo sa bagay na to. Even the apostles, if you remember sa 2 Corinthians chapter 1, Apostle Paul ay tinuruan ng Diyos na that we may learn to trust in the living God. Kaya sila inilagay ng Diyos sa napakahirap na kalagayan. So again, hindi ito basta super trusting ka na sa Panginoon, pero lumalago tayo sa mga bagay na ito. Kung ang apostol ay kailangang matutong magtiwala sa Diyos, lahat po tayo ay kailangan matutong magtiwala sa Diyos. Huwag nating isipin na nakatayo na tayo sa lugar o sa aspeto na ito. We grow in this. We learn to trust in His words, His promises. Ito ang nagpapahumble sa kayabangan ng tao. Magtiwala sa kanyang mga kaparaanan, magtiwala sa kanyang karunungan, magtiwala sa kanyang soberanong kamay. And there may be times na kagaya ni Job, hindi ipaliwanag sa atin ng Diyos kung bakit. Pero kahit hindi natin masagot ang tanong na bakit, pwede at dapat pa rin tayo magtiwala sa ating Panginoon. In the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Proverbs 14, verse 26. In the fear of the Lord is strong confidence. Muli, ang pagkatakot sa Diyos ay nakabase sa ating pagkakilala sa Kanya. At pagkakilala natin sa Panginoon, bahagi at malaking bahagi nun ay kung sino ang Diyos, yung mga katangian ng Diyos. And as you meditate on who God is, if you remember sa atin hong pag-aaral sa Psalm 63, nahandun yung pagme-meditate ni King David habang nasa wilderness siya. Pagme-meditate niya kung sino ang pagme-meditate niya patungkol sa Panginoon. At kahit sa ganung kalagayan, makikita natin yung strong confidence ni Haring David sa Diyos. So in the fear of the Lord is strong confidence. Not confidence sa ating sarili, kundi confidence sa Kanya. That's why, and His children shall have a place of refuge. Kakaroon ng lugar ng kanlungan, taguan, lugar, a safe place. A safe place. So the fear of the Lord is manifested in our trust in God. Number 7, the fear of God is manifested in faithful service to Him. Hindi ho magkakahiwalay ang mga bagay na ito. Makikita natin na ito ay magkakakabit-kabit. The fear of God is manifested in faithful service to Him. So Joshua 24 verse number 14, andito yung sikat yung verse 15. Choose ye now this day whom will ye serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. So I believe sa verse 15. But before that verse, so verse 14, Joshua 24 verse 14, now therefore fear the Lord. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity. So muli, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagkatakot sa Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. Makikita ho natin na kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi kakambalaang o nagmumula sa pagkatakot sa Diyos, merong mali. This is an unavoidable consequence ng tunay na pagkatakot sa Panginoon ay ang paglilingkod sa Diyos.
Sapagkat kung ang puso at ang kaisipan at ang buong tao ay consumed by the fear of God, ay ito'y magdudulot ng paglilingkod sa Kanya. Hindi lang ito magdudulot ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan, magdudulot ito sa pagsamba at magdudulot ito sa paglilingkod. To say that you fear God and not serve Him is like saying you love your spouse and not care for them. Para sabihin ng isang tao, ako'y may takot sa Diyos pero wala kang paglilingkod sa Diyos. Ay kaya para itong kagaya lang ng sasabihin mo, mahal ko yung asawa ko pero wala kang ginagawa. At again, sa Biblia, kung salita lamang, ito ay hindi tunay. Sa 1 Samuel chapter 12 verse 24 ay merong sinabi. 1 Samuel chapter 12 verse 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. So, kakambal ng pagkatakot sa Diyos ang paglilingkod sa Panginoon. Now, maaaring sabihin natin, well, how do I serve God? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, pag ginawa mo ito sa mga maliliit mong kapatid, ginawa mo ito sa akin. We primarily serve God as we worship God, and we serve God as we serve in the church and the brethren. That's how we primarily serve God. And number 8, hindi ho tayo matatapos. Muli, we can go on and on sa iba't ibang manifestations, but here are 8 particular manifestations ng pagkatakot sa Diyos na kasama nito at hindi maihiwalay dito. Number 8 and last, the fear of God is manifested in taking risks for His name. Medyo mahirap po ito. Ang pagkatakot sa Diyos ay makikita sa pamagitan ng pagtitake ng risk para sa Kanyang pangalan. Now, wala tayong eksaktong verse, ye that fear God, take risk for God. Walang verse na ganun. But as we will see, we'll look at some examples sa Bible that dun nakikita. That people that fears God took risks for the name of God. Isang magandang halimbawa dito ay sa Exodus chapter 1. If you remember sa Exodus ay ang Pharaoh ng Egypt ay nag-utos na yung mga Hebrew baby boys ay papatayin. Pero merong mga midwives na hindi nila ginawa ang utos ng Pharaoh. Basahin natin sa Exodus chapter 1 verse 15. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other is Puah. And he said, when ye do the office of the midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. So again, this is the king of Egypt commanding. At sa panahon na ito, ang mga Hudyo ay hindi na ito na yung Pharaoh na nakalimot na kay Joseph. Ginagawa na nilang alipin ang mga Hudyo. So ang utos ng hari ng Ehipto, ng Pharaoh ng Ehipto, kill the baby boys. Pagdating sa verse number 17, but the midwives, what? Feared God. The midwives feared God. Nangibabaw ang kanilang takot sa Diyos kaysa sa takot sa hari ng Ehipto. But the midwives feared God and did not
As the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive. At ito natin makikita yung hierarchy ng biblical or Christian ethics. Yes, sinabi sa atin sa Romans chapter 13 that we must obey those who are in authority. But this is a very good biblical example na pag yung nasa authority is in opposition sa utos ng Diyos na ang sabi maliwanag sa Decalogue na thou shalt not kill or thou shalt not commit murder. At inuutusan ng hari ng Ehipto na i-murder ng mga midwives yung mga baby boys. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them. Tingin nyo, hindi kaya nila naisip ano mangyayari sa kanila kapag nahuli sila? They oblivious lang ba sila sa maaaring consequence? Hindi yung lakas ng loob nila, pero yung takot nila sa Diyos. Isa pang example is sa 1 Kings chapter 18 verse 3. Sa 1 Kings chapter 18 verse 3, and Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly. Narito yung tagpo, yung si Prophet Elijah and si King Ahab. At ang sabi sa verse number 4, so nandito isa pang karakter si Obadiah at si Obadiah ay nilarawan bilang isang tao na he feared the Lord greatly. Pero pinatawag ng hari si Obadiah at ang sabi ng hari, for it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. So narito ang asawa ni King Ahab, si Queen Jezebel, at itong si Queen Jezebel ay naghunting ng mga prophets ng Panginoon. And itong si Obadiah, because he feared God greatly, dare I say, he took the risk na itinago niya ang mga propeta ng Panginoon by 50s. 100 prophets. 100 prophets ng Diyos ay itinago niya. So here are examples. Siguro, masasabi natin na let's include there ang mga apostol na kung saan inutusan sila na huwag ipangaral ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ang tugon nila, would it be right that we obey you or rather than God, judge ye? We ought to obey God. Sabi ng mga apostol. So here are examples na kung saan mga tao that went against the flow, even the dictates of kings, sapagkat sila ay nandoon sa pagkatakot sa Panginoon. There is no doubt, rooted in their trust sa Panginoon na siyang mag-iingat, na siyang magpapala. Pero again, handun ang pagkatakot nila sa Diyos. Hindi dahil sigurado silang hindi sila mapapahamak, kundi dahil nag-uugat ito na sila'y may takot sa Panginoon. They took risks. At nawa tayo bilang mga mananampalataya, makita sa atin ito. As we, by the grace of God, grow in the fear of God, makita ito sa ating pagsamba, makita ito sa ating pamumuhay, makita ito sa pamumuhi natin sa masama, sa paglayo natin sa masama. Makita ito sa ating paggawa sang-ayon sa mga kalooban ng Diyos, sa mga pagsunod sa katutusan ng Panginoon. Makita ito sa buhay ng pagsamba sa Diyos. Makita ito sa pagtitiwala sa Panginoon. Makita ito sa paglilingkod sa Panginoon. At mga kapatid, nawa ang pagkatakot natin sa Diyos ay makita, if needed, ay mag-take tayo ng risks para sa Panginoon. Nawa, tulungan tayo ng Diyos na makita sa ating buhay ang mga manifestasyon ng pagkatakot sa Diyos. Let's pray.
Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, kita namin na kulang kami. O tunay, napakadaling lumabas sa bibig. Napakadaling i-claim na may takot kami sa iyo. Pero Lord, sa harapan ng iyong salita, nakita namin ang aming mga kakulangan. Nakita namin kung gaano kami kalayo. Patawad po, O Diyos. At Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Sa biyaya mo, O Diyos, let us be not just hearers, but doers of the word. Muli, salamat, O Diyos, sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong mga katotohanan. At salamat sa iyong salita. Patuloy mo kaming gabayan, maging sa aming time ng pananalangin. At ikaw pong patuloy na maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Please wait for 5 minutes. Set up lang po yung ating Google Meet at 7:05, 7:10. Ifo-forward ho, then open lang ho natin agad para ho tayo makapagsimula agad. God bless po.